pulling up. Feel the vibe so clean. Gotta go home, Depot, baby, let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean that I go home depot. Where the real ones win, that I go home depot. Where the real ones win, that I go home depot. Where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean that I go home depot. Where the real ones win. Sa plan na mabali, papunta mo-tama. Alupagway na nag-alala mo, tama mo to ba? Restro ng deck, BB audio sa tunog. Home upgrade time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Cashier and stole, namin choice mo, walang sagabal. TV, ref, speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo, brat. Yeah, that's right. Let's go. Discount every day, kaya chill ka lang. Sa Daraga Home Depot, sure ka, walang sablay. Bayad save, more, live. Mas better. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay, dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Daraga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB audio, Daraga Home Depot yo, that's the flow. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, Astro na DB audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Daraga Home Depot. Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Diday ko, diday ko, diday ko, diday ko, diday ko, sa albay, sa tuyang, bistuhon na siya, sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man, si diday ko ang sagot dyan, Bibig ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo. Maging sa salusin niya women's at youth. Abang mahal ko yung si Diday ko. diday ko, diday ko, Fuji Denso Appliances, your trusted partner for home and business. Fuji Denso offers a wide selection of freezers, chillers, and refrigerators for reliable food storage solutions. Kitchen appliances for a sophisticated upgrade. Washers and dryers for clean and fresh clothes. And inverter air conditioners for cooling and energy-saving benefits. Fuji Denso is your smart choice for high-quality appliances.
Build your dreams and upgrade the quality of your life with Fuji Denso, quality above all. At Whirlpool, we believe that special moments mostly happen at home. This is why we carefully design appliances that help you take better care of your family every day. From refrigerators, microwave ovens, cooking ranges, built-in cookers, dishwashers, and more. Each Whirlpool appliance combines elegance, efficiency, and performance to bring an effortless cooking experience in the comfort of your home. Create delicious meals with ease, only with Whirlpool. Buenos días, amigos, amigas, mga kapitbahay, taong bayan, madlang people, kumusta? What's up? Hoy, dito po tayo ha, napapanood niyo po ako dito sa ABN ITV, Alejandro Broadcasting Network. Nandito rin po yan sa Legazpi City, Alba. Isang mapagpalang morning, mga kaibigan sa programang Diretsahan. Walang paligoy-ligoy. Ang tamaan may buko. Sige na po mga kaibigan, samahan niyo po si Master Polly. Sana nasa mabuti kayong kalagayan habang kayo po na-reach ng aming programa. Ang ABN po ay member ng Alcuba, Albay Legazpi Online Broadcaster Association. Ang ABN ay pinapatakbo ng aming po General Manager G. Alianza na Marisenator o sa kilalang si Ma'am Sir. Siyempre, nandyan po sa likod niya ng Daraga Home Depot, mga kasama na may mga branch na po dito sa buong Albay. Siyempre, mayroon na po sa Sorsogon at mayroon na po sa Eriga. Pinamamahalag po yan ng aming GIA, ng aming CEO, Ma'am Senator. Sa control kasama ko si Kuya Jonathan at ako po ang inyong makakapiling ngayong araw na ito, araw ng Martes, mga kaibigan, sa 30 ng buwan ng June 2026. Ay, naku po, ha? Last day na pala ngayon, ha? Last day na ng Marso. Ay, ng Marso, ano ba naman? Ha? June. O, bukas mga kaibigan, ibang buwan na naman po. Tayo po ay nasa parte na ng mga July. July 1 na ano. Ang bilis ng panahon, ano? Parang 120 ka, sabi kang iba, 120 nga rikodo ang padalagan. Marabaso. Ito, mag-alas 12 na naman, maya, matutulog na naman tayo. July 1. Bye-bye! Pero by the way, mga kaibigan, bago ko makalimutan ang lahat, eto muna ang gusto kong paalam dahil nandito pa sa mindset ko. Mamayang hapon alas 3, magkakaroon ng ulat si Governor Noel Rosal. Yan po sa Astrodome. Oy, malapit yan dito sa amin. Walking distance lang yan. Astrodome na yan.
Mamayang hapon po, alas 3. Kaya alam ko po, busy po sa pag-decorate dyan sa room. Ay preparasyon kang ulat ni Mio, ni Governor Aimee, Noel Rosa, sa probinsya ng Albay. Ano ang mga maririnig natin dyan? Yung mga nagawa niya, yung mga pinangako niya, natupad ba? Alin doon ang mga natupad? Alin doon yung tinutupad pa lang? At ano ang mga susunod na mga proyekto o mga programa ng provincial government habang naghahaloy ang administrasyon ni Honorable Governor Noel Rosa? Mamaya yan. Malalaman natin. Kits mo tayo dyan, ha? Alam ko po, yung 720 barangay sa lalawigan ng Albay, ay 21 pala, 721, siguro naman, sisikapin nilang dumalo dyan. Yung mga taga-Isla Rapu-Rapu, pupunta yan dyan. Ha? Yung mga taga-Post District ng Albay, mula Tiwi hanggang San Domingo, yung mga taga-Isla San Miguel, Isla Bacacay, papunta yan. Mga barangay official. Okay, dito sa Legazpi, Manito, Rapu-Rapu, Daraga Kamalig, dadalo yan. Sa Ligaw, hanggang doon sa Piuduran, Was Libon, Matakon Pulangi, Binubata, dadalo po yan. Ulat. Pag ilang ulat na ba ito ni Governor? Pag ilang ulat na po ito? Mamaya na lang malaman natin. Okay? O kung may mga kasamahan tayo dyan na nandyan po sa Astrodome today, at bagay yung iba dyan ng mga bagay na alam natin na nangyayari sa ating paligid, tulad po ni Daddy Joe, kung si Daddy Joe ay available, pwede ka po Daddy Joe magtumawag dito sa palatuntunan para kayo po ay makapag-ulat o makapag-report sa ating programa. Di ba? Salamat sa mga sponsor po natin, naka-flash po dito sa ating screen. Maraming thank you po sa inyo. Kuyang EBN po ay napapanood na po kami sa YouTube. Hanapin niyo po kami sa YouTube. Nandyan na kami. Nandyan po kami sa Facebook. Inaalalayan po kami ni Mita sa Facebook. Nandyan po kami sa aming mga personal na account, Master Polly. Nagpapadala kami ng mga link po sa inyo, kaya po kami ay nakakarating sa inyong mga tahanan. Pwede po kayong magpadala ng mga messages po ninyo upang mabasa natin dito sa ating palatuntunan, mga pa-shoutout po dyan sa inyong mga location. Happy birthday sa mga birthday ngayon. Uy, di ba yung 30? Tama ba ako mga kaibigan? June 30, ito yung time na binaril si Rizal. Di ba? Ano ngayon? December 30. Ay, hindi. Mali. Hindi June. Birthday yata. Parang birthday ni Rizal. June 30. Diyan sa dalawang yan, kasi binaril pala sa December eh. Okay? Ngayon, mga kaibigan, abangan araw ni Rizal. Bayani. Ang bayani ng ating bansa. Kung sabi, mga kasama, mga kaibigan, outro na sabi ng PMP at sabi noong mayor ng Tacloban, natatsa ko doon sa sinabi ni Mayor, yung bata daw na namatay, yung isa, yung unang namatay na lalaki, dapat daw i-declare yun na hero. Kasi yun palang batang yun, mga kasama, yun ang humarang. Sana, hindi nga lang niya nakaya, dahil may baril. Pero siya po pala yung, kumbaga, sasaway sana doon sa bata. Bata pa ba ang tawag-tawag ninyo doon sa 14 years old? Kaya sabi ni Mayor ng Tacloban, Romualdez din yun.
siguro kapatid yun ni Martin, ano, magkamukha talaga, promise. Pero sa tingin ko, ang layo, ang ganda ng ano, itong mayor na ito ng Tacloban, no? Ibang-ibang ugali kay Romualdez. Sa tingin ko mga kaibigan na, Tanos ini street. Kinundi na nga niya mga kaibigan yung batas na more or less 20 years nang hindi napapalitan sa Pilipinas. Kagagawa nito ni senador nyo, si Kiko, na yung bata po na edad 15 pababa ay hindi pwedeng kasuhan, kriminal, sa ilalim ng korte. Kinundi rin niya, sabi niya, hindi siya daw naniniwala dyan kasi yung mga edad na ganitong edad, mga kasama, talagang dapat ito ay may mga isip na to eh. Hindi natin yung mga batang parang inosente. Para yung makuapo ko, nagkakawat pa sa pag medyo naturtikwil, mahibi. Taon-taon na naman, ayos na naman. Kasi yung isip nila bata pa eh. Pero ito mga 40, alam nyo po ang sabi ni Mayor ng Tacloban, ni Romualdez, hindi Martin ang pangalan niya. Sabi niya, plinano pala mga kasama yung nangyaring pambabaril ng dalawang suspect doon sa sa paaralan. Planado. Bakit ka mo nasabing planado? Kasi nakakuha ang mga autoridad ng, tawag yan, mga text messages ng dalawang suspect na ngayon po ay nakadetain yata. Hindi ko alam kung nasa ilalim ng PNP o nasa ilalim ng DSWD. Ito pala mga kaibigan ay may mga text messages na bago nangyari yung incident na yon, may usapan yung dalawa na magdadala talaga sila ng baril. At kung paano nila mailulusot sa gwardiya. Pinagplanuhan. At saka yung baril ay yung mga batang ito marunong mag-reload. So, ibig sabihin, sanay na itong humawak ng baril, mga kaibigan. Nakakatakot, baka ito'y maispatan ni Castro. Maispatan ito ni Emmanuel. Maispatan ito ng mga makakaliwa. Nakakatakot nito, Daddy Joe. Baka ini, rekruton na maging rebelde, maging NPA. Kasi ang sabi ni yung congressman na, sorry, may nakakalala sa akin, sino ka? Sabi ng congressman na nag-post siya sa Facebook, sabi niya, pag hindi daw na-impeach si Sara, magre-rebelde na lang siya. Dati naman itong rebuilding, walang iyang ito. Sungiwi baga ang ngimot. Pag hindi daw na, ang sabi niya, pag hindi daw na-impeach si Sara, kasi delikado eh. Sa tingin-tingin ko, hindi ma-impeach si Sara. Sa July 6 na mangyayari yan, Bakit? Hanggang ngayon, nananatili na 13 ang senador sa majority. Pinaliwanan na ng mga dalubhasa, yung dating Supreme Court Justice na retired na si Asunya, nag-explain na po siya na ayon talaga sa batas, kung hindi po gagawin ng mga bindalo na ito, nila Soto, Tulfos Brother, Sobere, Duamudas, na ibibindalo nila, hindi po okobra na sasabihin nito mga bindalo na pwede na po daang 12 o 14 ang bilang kang senador na magkumbik kay Sara. Sabi ni Supreme Court Justice Acuña dati, sabi niya, hindi yan to nasa batas yan. Hindi pa naaamindaran yan. Wala pang amendation, tabi dyan, mga ulol.
Mga ulol! Bago. Nagagalit ako sa mga taong ito na galit na galit talaga ako dyan sa mga bimbalo. Kasi, dyan nga nagkawindang-windang ang tao dahil sa bimbalo na yan eh. Ang bimbalo na yan, alam nyo mga kaibigan, para trivia ko sa inyo ha. Sa mga nanonood, oy, alam mo na yan pala si Pastor Jerry, kayo. Shout out po, Master Polly. I'm here in Camp Crame, Quezon City. Sa opisina mismo ni Chaplain, sa inyong salming ko. Nagdududoble. Okay, dumodoble. Okay. Nandito po ako kay Chaplain Moto Elite. Okay. Oy, mga kapatid, mga kaibigan, mga kasama. Kasama ni Pastor Jerry, dyan po sa Camp Crame. Maray ka pa, noy. Mabuti ka pa, kaibigan. Nakakapasyal-pasyal ka dyan. Yan ang namimiss ko mapuntahan. Pwede ba, bro? Isama mo naman ako minsan. Ha? Yan. Okay, sige. Isama mo naman minsan ni Master Polly Pastor Jerry. At habang nandyan ka ngayon, sa opisina ni Chaplain Moto Elite ay binawati ko po kayo. Isang mapagpalang yumaga po sa inyo mga sir. I'm Salutio. I'm Master Polly. Bicol ho ito. At nakikita naman po ninyo mga boss, yung aking pong nasa likod ko, identify po ninyo kung saan yan. Bayon Volcano at saka yung simbahan ng Kagsawa. Bicol po yan mga boss. Sana po, malang araw, magkasama-sama po tayo. At yung mga adikain nyo dyan ay adikain din natin, lahat. Lalo na si Master Polly, kaapil ninyo, pag sa katotohanan, huwag lang sa kasinungalingan. But bago yan mga kaibigan, because mayroon po tayong 44 minutes after 11 in the morning, pakinggan muna natin ang ulat mula dyan sa labas, si kasamang Daddy Joe. Daddy Joe, good morning, go, go, go. Yes, Master Polly, magandang umaga sa lahat ng at subaybay sa iyong programang Diretsahan. And syempre dyan man po sa ating station, sa ABN o Alejandro Broadcasting Network. Maraming salamat po sa lahat ng nagsusuporta. Ito po, tama po, Master Polly, kahapon nga po pala, yung maraming tao po pala dyan sa Capitolio, Can Albay o Legazpi. Yung mga tao po baga ng mga empleyado po baga ng Sunwest Construction Incorporated, tabi Master Polly, nag-aano sila na maibigay sa kanila yung natatamang separation pay, yung sinasabi lang lang na maibigay sa kanila para nga naman sa ganun maano din nila, yung magamit din nila yung itong sabi nga na natinga baga itong trabaho nila sa construction ng Sunwest dahil nga sa nagkaroon ng sa mga flood control. Kung ating matatandaan tayo, Master Polly, ito po yung nangyaring paghinto ng Sunwest na yung mga ibang empleyado ng Sunwest Incorporated hindi po nabigay yung mga separation pay. Kaya ito po yung dinulog nila dyan po sa Kapitolyo na maibigay sa kanila yung nararapat lang na sa kanilang maibigay. Bakit, Daddy Joe, bakit Kapitolyo? Sino ba nag-facilitate para makamabigyan itong mga kababayan natin na dating mga empleyado ng Sunwest? Yung provincial government ba o yung DOLE? Hindi ko ma-confirm tabi, Master Polly. Okay. Ano po yan ang ating mga kasama dyan sa nangyaring mga tao dyan po sa Kapitolyo kahapon. Okay, noted. Ang naano lang ng isang ginang doon dahil siya po ang ng ating kasamaan dyan, yung maibigay lang daw po yung nararapat na sa kanila. And then doon naman po daw po sa kaya dating congressman na Saldico, wala naman daw pong problema doon dahil sa maroon naman daw po ito nga makisama o
makihalubilo sa kanila. Ang inaano lang nila, ang nirereklamo lang nila ng mga SunWest, yung narapat lang po na ibigay sa kanila yung mga separation fee. And then yung narapat lang na talaga na ibigay sa kanila. Yun lang sabi Mr. Polly, ang aking na ano dyan sa Kapitolyo kahapon ng umaga at ayun ng hapon. Opo. Yan lang po Mr. Polly and ito na Mr. Polly Yes po Mr. Polly. Yes, go ahead. Nakikinig kami sa iyo. Ano pa? Ito po Mr. Polly, magpaabot ng pagbati si Albay Governor Noel Rosal sa Diocesa o Legazpi kaugnay Diocese of Legazpi. Yes po, Master Paul. Kaugnay ng pagbukas ng pagdiriwang ng Diocesan Diamond Jollibee ba ito? Jollibee. Yung batas na mga bata. Kahapon ng Lunes, July 29, 2026. Sinabi ni Rosal na nasa loob ng 75 na taon o 75 years ay nagkaroon ng katuwang ang simbahang Katoliko ang pamahalaan sa paghubog ng isang ano ito? Nawala yung ano ko dito, Master Polly. Paghubog ng isang komunidad na may pagsisikap, matatag na pananampalataya at pagkakaisa. Yan po ang kanyang tugon sa nasabing pagbukas itong Jolly Diamond, sabi Master Polly. And natin Master Polly pala, mamaya pong alas 3 ng hapon, magaganap po itong ito pong ulat sa bayan ng ating gobernador ng Albay na si Noel Rosal, sabi Master Paul. At gaganapin po pala ito dyan po sa Albay Astrodome ngayon pong alas 3 ng hapon, June 30, 2026. Yan lang mong tabi Master Paul, yung aking naging report sa iyong programa, Diretsahan. Ito po si Daddy Joey Benga, ang magandang tanghali po. Okay, live and direct report mula kay Daddy Joe dyan sa labas. Thank you, Daddy Joe. Mabuhay ka. Tama yun. Kahapon talaga nangyari yun. Yung mga tao na pumunta dyan sa Astrodome, Kapitolyo, na kung saan ay umingi ng tulong na mabigyan sila ng tulong doon sa separation pay kasi nawala na papunta yan. Yeah. Okay, sige mga kaibigan, yan ang report mula kay Daddy Joe, yung mga empleyado dati ng SunWest, nabigyan yata sila ng tinatawag na separation fee. Hindi ko alam kung magkano. Kahapon kasi, tinawagan ako ni kapatid na Rodi Bilangel. Pinapapunta nga talaga ako dyan sa Kapitolyo kasi nag-send nga siya sa akin ng video o ng picture. Ang dami talaga. Yung mga nawala ng trabaho kasi sarado na po yung SunWest dito sa Sabi. Actually, lahat naman lahat ng nagpapunction ng company ng SunWest ay temporarily suspended iningon yan, napipris po ini. Kaya yung mga trabahador, ito po mga manggagawang ito ay kailangan nilang makakuha ng separation pay. At ito naman ay binigay talaga sa kanila
ni Saldi ko yata. At siyempre, Rodoli. Hindi naman siguro ako naniwala na hindi yung provincial government magpapacilitate ng dyan lang po siguro ginawa yung binyo sa Capitol. Pero I know for sure na Duli, kasi ang Duli po ang may kaugnayan pagdating sa mga livor. Okay? Happy din po sila kung magkano ba ang natanggap nila. Baka may mga 15,000, 20,000. Yun po ang naging kaganapan kahapon. And, yun nga, tama sinasabi ni Daddy Joe, mamaya-maya, proceed ang mga tao. Yung iba siguro, yung mga nagaling po sa malalayong lugar, nagbabiyahe na yun. Para mapunta na dito sa Legazpi. Diyan na yan, mananangila yung iba. Kasi, yung mga nasa isla, Rapu-Rapu, Manito, sa isla San Miguel, ayan. Pupunta na yan dyan ngayon. Kasi, sigurado punong-punong mamaya ang Astrodome. Ilalive naman siguro yan ng provincial government. Kaya yung mga talagang hindi makadalo, pwede kayo manood sa live. Okay? Ako siyempre pupunta. Lapit ko na eh. Kailangan naman, lalapit ko na nga eh. Hindi pa ako pupunta riyan. Di ba? Okay, mga kaibigan. Okay, balikan ko si Pastor Jerry kasi Keyom. Dahil may kasama siya. Nandun siya sa Krami. Sabi niya, Master, Pastor Polly, kasama ko si General. O mga General nito, babatiin ko lang po. Batiin ko si General si General Passion. General Passion, Passion yata apelyido nito. General Passion, saka si Captain Colonel Peter Puntillas. Ay, pamilyar rin sa akin. Dito si Colonel Puntillas. Sir, okay. Ito po ay kasama ni Pastor Jerry. Pastor Jerry, sino bang kasama mo from Bicol? Mayroon ka ba mga kasama pastor dyan? So, can you explain to us by chat na ano ba ang ating dyan? Tingnan mo na. Para happy all. Alam mo, Pastor Jerry. Tingnan mo na. Pwede ba ganyan? Makita ko lang mga general na ito. Happy ako ngayon. Ayan. Direct po yan sa Camp Rami. Mangumusta na tayo dyan sa Maynila. Nagkakaroon ng rally dyan ngayon, mga kaibigan. At dito sa ulat na nababasa ninyo at napapanood, parang kumilos na naman po yung Iglesia ni Cristo. INC. Kasi hindi na po sila talaga itong INC. Parang sinusubukan nitong mga bimdalo na kalabanin. Naiinis na po ang mga INC dito sa paligoy-ligoy na wala talaga. Paninindigan nitong mga bimdalo na may kinalaman sa flood control. Kasi sinabi na ni Erwin nag-declare na si Erwin, bakit anya tayo nakapokus talaga sa tinatawag na flood control? Ang dami-dami namang issue. In other words, gustong ipaiwatig ni Erwin Tolpo, itong magkapatid na rapi na mga bua-bua, na wag kayo mga Pilipino, tayo mga taong bayan na nakaramdam ng apektado dito sa nangyaring flood control na to, tumahimik na kayo. Tumahimik na tayo. Huwag na tayong aasa pa na mayroon pang susunod na hearing. Wala na pong ganun. Wala nang ganyan, mga kaibigan. So, matatapos na po talaga. Kaya, naiinis na po itong mga Iglesia ni Cristo. Dahil, kaagaw-agaw, nung panahon ni Marcolita at sa Kanikitano sana, tinutukan na. Inano na kumbaga, rinisyum uli.
para tukuyin na kasi itong mastermind, lalong lumalaki ang tainga, ang lakas ng kanyang power, dahil dito sa mga nakapalibot sa kanyang nagpuprotekta sa kanya, na hindi siya matats-tats unless otherwise na magkaroon ng proper hearing mula dyan sa Blue Ribbon Committee upang makagawa ng recommendation na kung sino man talaga ang sangkot. Especially yung pinaka-mastermind, matukoy na natin. Bagamat alam na ng maraming mga Pilipino kung sinong mastermind, pero in legality, wala tayong kapangyarihan na sabi, ito si ganito, hindi tayo pinapakinggan kasi walang complete hearing. Pero kung yan talaga, mga kababayan at mga kapitbahay talaga, ma-hearing po talaga dyan sa Blue Ribbon Committee na yan, talagang magkakaroon po tayo ng pagpapasya na masasabi na natin konkreto kumbaga na si ganito, si Fulano ang mastermind. Di ba? Kasi ilan ang pwede nating pinag-iinalaan na mastermind. Sabi ng iba, ang mastermind daw po si Martin Romualdez. Sabi ng iba, ang mastermind daw po si Saldico. Sabi ng iba naman, ng makaralos karami ang mga Pilipino, ang mastermind si BBM. Sino ang paniniwalaan natin sa tatlong ito? Kita mo nyo, yung pahayag ni Romualdez na nitong late na video niya, ang sabi niya, kung siya talaga daw talagang iipitin ng gobyernong ito, hindi siya mangilang na ibuyagyag ang mga katotohanan. Biro mo, sabi niya, doon sa kanyang pahayag, 9 na senador. Amak-amakin moan, bayan, 9 na senador pa daw ang madadramay. Sino kayang mga senador na ito, mga inayupak na ito? At mga congressman si Martin Romualdez ang nagsalita niya, hindi si Master Puling. Kinukot ko lang. Hindi daw siya papayag na siya ang babagsak. Idadamay daw niya po ang mga cabinet members, mga congressman, at mga senador na may kinalaman sa flood control. Kaya, ito ang kinakatakutan siguro nila ni Erwin Tulfo, itong grupo ng majority nila Soto at Lacson, dahil pagka si Martin na ang kumanta ng Love Me With All of Your Heart. Pag kinanta na ni Martin Romualdez yung kanya, di ko kayang tanggapin. Yan, ula ka mo. Ula ka mo, senador. O siya mga senador na pwedeng maapod dyan. Nabanggit na si dating senadora, Grispo. Si Nancy Binay, nabanggit na nakareceive ng mali-mali tagang. Nakareceive ng... Kaya, aminado sinabi ni Martin na mayroon talagang pera na pinamimigay o binigay sa kanila. Kaya, dapat sana mga kabusing, maimbestigahan to, kaya lang, sabi ni Erwin, wag na lang. Ano ang iniintay pinananabigan itong mga senador na ito, mga kaibigan? Walang iba. Yung makapagsuot sinda ng robe na purple. Sa July 6, mag-uumpisa na po ang impeachment ni Sara Duterte. Mag-uumpisa na. Yan. Kaya, abangan natin. Ang problema ngayon ng Senado, dahil bukas nga, July 1 na di ba? Hindi pa nila nasisettle kung sino ang uupong presiding officer. Napakahalaga ng presiding officer sa impeachment complaint na ito.
Kasi ang pag-uusapan dito ay mga legality, technicality, mga kaibigan na tangi ang nakakaalam ay yung mga abogado. Ha? Kaya kailangan ang presiding officer dito may alam sa pagka-abogado. At maliban dyan mga ka-IBN, ang sabi sa konstitusyon, sa ilalim ng konstitusyon, na kapag ang Vice President ang siyang nai-impeach, ang magpipreside during the trials ay ang Senate President. Sino ba ang Senate President today? Sa majority, iyan ang mapala mong Erwin, bakong Erwin, Selwyn ka. Mga win talaga, ha? Mga arat-araton sa posisyon, di ba? Naging Senate President si Selwyn. Gatchalian. Di dapat ikaw mag-preside. Kaya lang si Gatchalian, inamin niya sa kanyang sarili na hindi niya kaya na mag-preside. Kasi hindi nga naman talaga si abogado. Umamin naman talaga siya na wala siyang alam. May alam naman, pero hindi siya abogado. Mga maranggal talaga dyan si Sir Wen. Kasi makakaharap dyan yung mga Vaticanong abogado. Nandyan po si Purton, si Narbasa, nandyan po si Pua, si Panilio, nandyan po si lalo itong yung babae, si Sarah Sison. Kinaon nga ni si Kuyan, Gloistro, sa debate. Wala mga kababayan. Tapos presiding officer ka, may mga question dyan, di mo alam kung objection, mga ganyan. Hindi niya alam yan. Kasi nga, mga kaibigan, hindi siya nag-aral ng batas. Kaya, ang isinusulong nila para maging presiding officer sa July 6, walang iba po, mga kababayan, mga kaibigan, si Escudero. Ang sabi naman ng grupo ni Ruben Padilla, Marcolita at Cayetano, bakit ibibimdalo na naman ninyo? Mayroon bang nakalagay sa konstitusyon na pwedeng palitan ang Senate President na mag-preside? Kaya sabi ni Ruben Padilla, uulangon daw nila yan. Uubuin daw po nila yan na pag-endorse kay Escudero. And beside, si Escudero, mga kaibigan, may kaso. Bakit yun ang gagawin yung presiding officer? Kaya para sa kuya, yan ang mapala mo na agap mo ka na mag-amarig may kay talo ka abogado, magparasawong-sawong ka dyan. O ngayon, ma-escape ka, maugas ka mo ka, taday mo kaya, makasupogong ka sana. Ay baana ini. Inabot na kita ng oras, mga kaibigan. Tayo mamamahalan sa ating mga kaibigan, mga kaibigan. Hanggang bukas ulit sa programang Diretsahan. Mga kababayan, mga kaibigan, sa ngalan ni GM, yan sa Mama Maricel Lator, Kuya Jonathan, ako si Master Paulie na mamaalam sa inyo, yaya na ho ako. Maraming salamat. See you tomorrow sa Diretsahan at sa Salita ng Buhay sa EBN. Ako si Master Paulie. Hasta la vista, Pilipinas. Bye-bye.